Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ng Filipino Clip. Pahayag ito ni Ombudsman Boying Rimulya tungkol sa warrant of arrest na binanggit niyang nandyan na daw according to his sources. Kaya lang pinasinungalingan ng spokesperson mismo ng ICC na wala. Ito, nagsalita si Ombudsman Rimulya, sabi niya, hawak na, nasa kanya na ang copy ng warrant of arrest ni Senator Bato. Ito, Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya revealed on Monday that he was holding an unofficial copy. Yon pala, unofficial. An official copy of the alleged International Criminal Court arrest warrant against Senator Ronald Bato de la Rosa is stored in his phone. He made it clear, however, that it has not yet gone through an official process or channels. So ito yung exact statement ng Ombudsman. Nasa telepono ko yung warrant, pero hindi yan official copy. Dadaan yan sa proper channels para ma-implement yan. Okay. So, ito aking opinion lang ha. Granting totoo, meron siyang official, unofficial copy. Is it appropriate for an ombudsman na ibulgar mo na kagad? I-announce mo na in public sa isang interview? Well, kanya-kanyang style talaga. Kung ako ang nasa posisyon ni Ombudsman Rimulya, silent lang muna ako. Mas maganda yung dating kung official nandyan na. Kasi kung sinabi niya na nandyan na issue na, si Senator Bato makakapaghanda kasi maraming option si Senator Bato eh. Oh, ano yung nakikita kong option? Pwede siyang magtago, mamundok, kagaya yung ginawa noon ni Pastor Kibuloy. That's one option. Another option yung magtago siya, kailang hindi sa bundok. Diyan na lang siya sa Senate compound dahil nagbigay naman ng commitment itong si Senate President Soto na hindi nila pwedeng aristuhin ang isang senador basta nasa loob siya ng Senate compound. So that's another option. Third option na nakikita ko is voluntary, mag-cooperate, mag-surrender sa authorities. Kasi nabanggit niya na noon nung bago lang na nakidnap, bago lang nadala si PRRD sa The Hague, Netherlands, at bali-balita nga na may susunod na warrant of arrest laban sa kanya, na may post akong nabasa, sabi niya na he has made up his mind, pagdating ng panahon na yan na may warrant of arrest siya, he will yield himself para, ito, ang ganda ng kanyang para may makasama si Tatay Digong sa Netherlands, sa The Hague. Sabi ko, wow naman. Believe ako sa kuha na ito. Kasi, that's loyalty to its highest level. So, lalo akong humanga kay Senator Bato nung mabasa ko yung ganong statement niya na talagang very loyal siya kay PRRD. So, those are the three options. Paano kung ang option ni Senator Bato is magtago sa bundok, paglabas, di nakapaghanda na. Kaya kung ako ang nasa kalagayan ni Ombudsman Rimulya, dapat ako ang gagawin ko, timing lang muna. At least alam ko na, nandyan. Umanda kayo.
Hintayin ko yung para mas lalong mabigla si Senator Bato. Oh. Kasi kung hindi siya nag-announce, tahimik lang at tutungang lalabas, kung paglabas ng warrant of arrest, nasa labas ng Senate compound si Senator Bato, di madali siyang arestuhin. Oh. Di ba? So, I just don't know kung totoo ba itong sinasabi ni Secretary Boying Rimulya. Kung ako ang iyong tatanungin, parang alanganin ako. Opinion ko lang ito. Hindi ako naniniwala na nasa kanya na yung unofficial copy. Kasi, imposibleng makakuha siya ng gano'n dahil ang alam ko, ang ICC napaka-stricto sa mga ganyang bagay. At I don't know, kung well connected sila sa law, baka pwede. Kasi nga, nung kay Tatay Digong, di ba, yung warrant of arrest na ipinakita, walang actual warrant of arrest. Nasa cellphone lang din ni General Torre. So, pare-parehas na style, ano? But, hindi ako nababahala. Kasi may nabasa akong post, nagsalita si E.S. Bersamin na igagalang nila yung ruling ba, yung guidance set by the Supreme Court na pagdating sa ganyang extradition na kasi yan dapat dadaan sa korte. Hindi katulad nung kay Tatay Digong na hindi dinaan sa korte. Diretso. Kuha, arrest, dakip, kidnap, lipad. Walang due process, walang on their own. Kaya diyan ngayon, ako personally bilang isang Pilipino, talagang galit ako sa ginawa ng administrasyong ito. Hindi ko yan makakalimutan. Kaya ipapasa ko yan sa aking ang mga anak ko, alam nila, mga apo ko, next generation, na minsan meron tayong the best president we ever had, Tatay Digong, kinidnap ng isang administrasyon in the name of President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ang taong tumulong sa kanyang pamilya, ang taong nagpalibing sa kanyang ama sa libingan ng mga bayani ay pinakidnap niya, dinala sa foreign court. Kaya salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel nito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin niyo ang video nito. Si Angkol ang natagaan og gero, so mag-atop na ni siya karon. O karon managid si Angkol sa pag-atop sa iyang bagong balay. O maayo na gid nga tan-awon. Sa Ginoo atag sa sing Oo. So, kuan Kol kining imong balay dugay na gid kayo, ay pa ka nakatukod og bagong balay. dugay na rin pulo na magkatapin kaniya kaya pa kung nakatukod kani Napulo na ka tuig ay pa ka nakaatop. salamat So, salamat kayo, Kol. So, nagpasalamat si Angkol sa Ginoo ug sa nagtabang sa yero nga siya daw nakabalay na. Sa napulo ka tuig ay pagyud siya nakabalay og bag-o.
So salamat kayo sa nagsuporta sa pagtabang sa yero.